Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon ay may mainit na update tayo tungkol sa AFP Joint Exercise, DAGITPA 2025, o Dagat, Langit at Lupa, na kasalukuyang isinasagawa sa Lawag Sand Dunes, Barangay Navotas, Lawag City. Nagsimula ito noong ika-4 ng Nobyembre, 2025 at patuloy pa rin hanggang ngayon. Ngayon, mas kapansin-pansin dahil namataan ang convoy ng Philippine Army Sabra light tanks na kargado ng mga prime movers, at kasabay nito ay ang convoy ng Spider ground-based air defense system ng Philippine Air Force na papunta rin sa Northern Luzon area. Mukhang handa ang AFP sa mas malaking phase ng AJEX-DAGITPA ngayong taon, isang senyales na magiging mas dynamic at high-intensity ang mga susunod na araw ng pagsasanay. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang AJEX-DAGITPA 2025 ay isa sa mga pangunahing training events ng Armed Forces of the Philippines na layuning palakasin ang joint interoperability ng tatlong sangay, Army, Navy, at Air Force, kasama ang Marine Corps, Philippine Coast Guard, at Philippine National Police. Taon-taon itong isinasagawa bilang bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC, kung saan pinagtutulungan ng AFP na patatagin ang depensa ng bansa sa tatlong larangan, dagat, langit, at lupa. Ngayong taon, ginaganap ang mga pangunahing aktibidad sa Northern Luzon. Ang lugar ay may malaking strategic value, dahil malapit ito sa Batanes at Babuyan Islands, at posibleng magsilbing forward area kung sakaling kailanganin ng mabilis na deployment o monitoring sa West Philippine Sea. Kaya hindi nakapagtataka na dito natin nakikita ang malaking galaw ng mga assets ng AFP, kabilang na ang Sabra light tanks at Spider air defense systems na parehong bagong kagamitan ng bansa. Ayon sa mga nakuhang impormasyon at mga larawan mula sa Defense Watchers, isang convoy ng Philippine Army Sabra light tanks ang namataan na bumabaybay sa Northern Luzon highways, kargado ng mga prime movers patungong Ilocos area. Ang Sabra tank, gawa ng Elbit Systems ng Israel, ay may 105mm main gun at advanced fire control system. Light tank man ito, pero mataas ang firepower at mobility, kaya perfect para sa mga amphibious o rapid deployment missions. Ang pagpasok ng Sabra sa AJEX-DAGITPA ay mahalagang bahagi ng pagsasanay ng Army Armor Division. Dito nila sinusubok ang integration ng light armor unit sa combined land-air operations. Kasabay nito, namataan din ang convoy ng Spider medium-range ground-based air defense system ng Philippine Air Force. Ito ay mula rin sa Israel, at bahagi ng integrated air defense capability ng bansa. Ang Spider ay design para depensahan ang himpapawid laban sa mga aerial threats gaya ng fighter jets, drones, at cruise missiles. Ang pag-deploy nito sa exercise area ay indikasyon na kasali ito sa air defense component ng AJEX-DAGITPA, isang napakahalagang aspeto ng joint operations lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang pangangailangan ng credible air defense posture ng bansa. Kung pagsasabayin mo sa iisang operational zone ang Sabra at Spider systems, makikita mo ang larawan ng isang integrated ground air defense network, kung saan sabay gumagalaw ang armor at air defense assets para protektahan ang isang area o paliparan. Habang nagpapatuloy ang AJEX-DAGITPA, iba't ibang simulation at live exercises ang isinasagawa sa Northern Luzon. Kabilang dito ang airfield seizure, amphibious landing operations, at counter-landing live fire drills. Ang mga ito ay hindi lang simpleng training, ito ay bahagi ng pagpapakita kung paano magtutulungan ang tatlong sangay ng AFP sa isang real-world defense scenario. Sa airfield seizure exercises, tinuturuan ng mga Army at Air Force units kung paano maagap na makuha o masecure ang isang airstrip mula sa kalaban. Mahalaga ito kung sakaling magkaroon ng armed incursion o disaster na nangangailangan ng mabilis na deployment. Samantala, sa amphibious operations, nagtatambal ang Navy, Marine Corps, at Air Force para sa sabayang pagpasok sa baybayin. Dito ginagamit ang naval landing craft at air support mula sa FA-50 jets at rotary wing aircraft.
Habang ang mga artillery at armor units naman ng Army ay nagbibigay ng supportive fire mula sa lupa, dito natin inaasahang makikita ang performance ng mga Sabra tanks sa joint scenario. Ang Spider system naman ay magbibigay ng air defense umbrella para protektahan ang ground troops laban sa simulated air attacks. Sa ganitong setup, makikita kung paano nakikipag-ugnayan ang radar systems, command centers, at missile launchers ng Air Force sa ground units ng Army. Bukod sa mga pangunahing branch ng AFP, kasali rin sa AJEX-DAGITPA 2025 ang Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group. Ang kanilang papel ay mahalaga sa interagency coordination, lalo na sa maritime domain awareness at law enforcement operations. Sa panahon ngayon na patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, kailangang sanayin ang mga ahensyang ito na mag-operate bilang isang team kasama ang militar. Sa mga nakalipas na araw ng exercise, may mga isinagawang coastal defense at search and rescue scenarios, kung saan nagtulungan ang Navy, Coast Guard, at Air Force sa pag-monitor at pag-respond sa simulated maritime threats. Ang mga ganitong pagsasanay ay nagpapakita ng bagong direksyon ng AFP sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept, na ang depensa ng bansa ay hindi lamang tungkulin ng militar, kundi ng buong gobyerno. Habang nagpapatuloy ang AJEX, inaasahan na ipapakita rin ang mga combined firepower demonstrations at command and control simulations, kung saan time-test ang communication systems at real-time decision-making ng mga field commanders. Mula sa modernong equipment tulad ng Sabra tanks at Spider systems, makikita na ang AFP ay patuloy na umuusad sa modernisasyon. Ang mga assets na ito ay bunga ng mga proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2, at isa sa mga patunay na ang Pilipinas ay unti-unti nang nagtatayo ng credible defense capability. Habang tumatagal ang AJEX-DAGITPA 2025, mas lalo nating nakikita ang kahalagahan ng integration, kung saan ang land, sea, at air units ay gumagalaw bilang iisang katawan. Ang ganitong klase ng pagsasanay ay hindi lang pagpapakita ng lakas, ito ay rehearsal para sa aktwal na operasyon kung sakaling kailanganin ng bansa na mag-defend ng teritoryo o tumugon sa national crisis. At habang nagpapatuloy pa ang exercise sa Northern Luzon, inaasahang susunod na makikita ang mas malalaking phase tulad ng Joint Air Assault, Coastal Missile Defense Simulation, at Combined Arms Maneuver, kung saan lalabas pa ang ibang mga high-tech assets ng AFP. Sa ngayon, ongoing pa rin ang AJEX-DAGITPA 2025. Habang patuloy na namamataan ang mga convoy ng Sabra light tanks at Spider air defense systems, malinaw na papunta ito sa mas mataas na antas ng joint training. Ang mga eksenang ito ay hindi lamang simbolo ng modernong kagamitan, kundi ng isang sandatahang lakas na mas nagkakaisa at mas handa kaysa dati. Ang mensahe ng AFP ay malinaw, handa ang Pilipinas sa depensa ng sarili nitong teritoryo, mula dagat, langit, at lupa. Habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa Lawag at sa iba pang bahagi ng Northern Luzon, patuloy din nating masasaksihan ang pag-angat ng kakayahan ng ating militar. Ako po si Channel Name, at ito ang ating update sa AJEX-DAGITPA 2025, kung saan tuloy-tuloy pa rin ang malawakang military exercise ng Armed Forces of the Philippines. Abangan sa mga susunod na araw ang mga bagong galaw ng Sabra tanks, Spider systems, at iba pang modernong assets ng AFP sa pagpapatuloy ng kanilang joint exercise. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas!